Hi everyone! Welcome again to my channel. And today's video guys ay andito tayo ngayon sa mga babies ko sa likod ng bahay namin. So, after 24 hours pagkatapos ko silang diligan, ayan, ang titigas na nila, tingnan guys, yung mga dahon nila tumitigas na at ang chachabi-chabi na nila ngayon. So, ang cute ng iba dito, lalo ng itong aking mga moonstone, ayan, ang bilog-bilog nila guys, at yung dahon niya sa likod, para na siyang nagiging orange tingnan. Siguro dahil may pagkadilaw, tapos sa gilid ay mapula, kaya siguro orange siya tingnan yung aking moonstone dito. Pero yung iba ay hindi pa naman gaano siya kakulay, kahit the same lang yung kanilang lupa na ginamit. Ayan. So iba-iba talaga yung response nila sa nature. Yung iba, ayan oh. 'Di ba? Mapula lang yung dulo, pero yung likod ay hindi gaano ka kulay. Tapos ito naman yung aking musan. Ayan, nagiging ano na siya, pink na siya dito. Ang cute ng kulay niya, 'di ba? Nagiging pastel pink siya. Ang dulo ng dahon niya, napaka-cute talaga guys, napakaganda. Ayan, lady siya guys, tingnan. At meron din tayo ditong Ronyoni Eye na medyo tumataba na rin yung dahon niya ngayon. Tapos meron nga pala ako ditong Colorata. Ayan, ang ganda ng dahon niya, 'di ba? At namumulaklak na rin siya. At itong isang Colorata ko dito, para siyang si Moonstone, pero ang kaibahan lang nila ay may farina lang yung aking Colorata at si Moonstone naman ay ano siya, shiny yung dahon niya. Tapos itong isa ay si Trumpet Pinky na malapad yung dahon. Hindi ko alam bakit malapad yung dahon ng baby ni Trumpet Pinky. Tapos ito naman si Pink Ruby, ayan, unti-unti na rin siyang lumalaki kasi yung ating Pink Ruby talaga ay lahat nasira na. Tapos ito naman ang aking Jade Point. Ayan, nagiging orange na siya guys. Ang ganda ng kulay niya, 'di ba? Kapag winter time, nagiging orange siya. Ibang-iba yung hitsura niya kapag sa summer kasi green siya kapag summertime. Ayan. So, ito lang yung natira kong Jade Point na maganda pa yung hitsura kasi yung iba ay nasira na talaga nung summertime. Tapos, ito naman yung aking Amabile. Ayan, nagiging chubby na talaga si Amabile. And ito naman si Ice Green. May mother plant dito na nasira nung summer. So, ito na lang yung baby ang naiwan. Tapos, meron ako ditong Derimbergi Eye. Ayan, maganda to siya guys, mag-cluster. Kaya lang yung akin dito ay hindi pa rin nagka-cluster kasi lagi siyang nasisira pagdating ng summertime at meron siyang dalawang baby ngayon. Maliit pa yung babies niya. Tapos ito naman yung aking mga sweet berries. Ayan. So bilog na bilog sila guys. Ang ganda nila tingnan, 'di ba? Para silang mga bola na pinagtabi-tabi. So hanggang ngayon hindi pa rin sila nagpipink, pero palaki sila ng palaki. Napansin ko malaki na sila ngayon i-compare nung mga nakaraang araw. Lalo na ito, ayan, ito yung pinakamaliit sa lahat. Tapos meron ako ditong isa na hindi ko alam kung anong pangalan nito. Wala siyang kamukha doon sa mini greenhouse. So siguro yung mother plant nito ay wala na. Yan, napaka-flawless. Maganda rin yung kulay niya. At yung dahon niya makinis. Tapos ito ay pang-arrangement to siya. So yung mother plant nito ay namatay na. At ito siya ay pinropagate ko lang din sa natirang dahon galing doon sa mother plant. Tapos ito naman si Pinkberry. Ayan, kung nakita ninyo yung dulo ng dahon niya, nagpipink na siya guys. Tapos meron ako ditong nasunog nung summertime. Ayan, nagkaroon siya ng sunburn sa gitnang dahon. Pero ngayon mayroon na siyang bagong dahon sa gitna. Ito rin nasira na. At ito naman si Chihuahua Ensis. So yung dahon ni Chihuahua Ensis ay malapad. I-compare doon kay Colorata at saka kay Peach Boy. At meron na rin siyang mga bulaklak ngayon. Ayan, nagpo-produce sila ng mga bulaklak ngayon guys. At ang ganda pa ng tip oh. Diba? Ang ganda ng tip nila. At mayroon din ako ditong Hanatsuki oh. At hindi pa rin siya nagpipink dito. Nagiging po siya pink kasi to guys kapag na-stress. Siguro dahil bagong tanim sila dito nung autumn time. Kaya ayan, mayroon pang nutrient yung kanilang lupa. Kaya hindi pa rin sila kumukulay ngayon. Tapos ito naman yung aking Elaine dito. Nasira yung isa nung summertime.
Tapos meron din ako ditong lime and cherry. So yung lime and cherry parang mayroon siyang self variegation sa dahon. Maganda yung dahon niya guys. So yung mother plant nito ay wala na, namatay na. So ito sila ay ano lang, propagation lang sa dahon na natira galing dun sa mother plant. Tapos ito naman ay the same plant lang sila nung pinakita ko kanina sa inyo. Nandito siya. Ito oh. Ayan. The same plant lang sila guys. So ito siya nagiging orange na siya tingnan. 'Di ba? Ang ganda ng kulay niya. Ang ganda rin ng dahon. Tapos ito ay green pa rin siya. Ayan. So siguro dahil bagong tanim sila dito nung autumn kaya ayan, green pa rin sila hanggang ngayon. So antayin lang natin baka pagdating ng April, magiging na sila, orange na sila. Ayan, unti-unti na silang kukulay. Tapos ito naman yung aking mga silhouette. At meron din ako ditong snowflakes. Ayan, 2 babies na snowflakes. May mga 2 heads na at meron na rin silang baby. Tapos meron ako dyang blue topaz. So dito naman sa ilalim ay ganun pa rin. Ayan, diniligan ko rin to sila. At yung aking dito ang ganda na ng kulay ni golden glow. Ayan, kuhang-kuha ang kulay nitong pinropagate ko sa buto. Ito, ayan. Ang kulay niya galing kay golden glow pero yung ng dahon niya, forma ng dahon niya ay galing doon kay rose cabbage. Ayan, 'di ba? Pulang-pula. So kay golden glow yung kulay and then yung dahon, forma ng dahon kay rose cabbage, malapad. Si golden glow kasi medyo mahaba yung dahon niya na mataba. Ito naman siya malapad yung mga dahon na manipis. Ayan, di ba ang ganda ng kulay ng aking golden glow dito. Tapos ito naman siya si dwarf jade plant. Maliit yung dahon niya i-compare dun sa normal na jade plant. At nagiging dilaw din to siya guys. Ayan, ngayon pulang-pula pa siya. Unti-unti na siyang nagiging dark na pula. Tapos ito hindi ko alam kung kailan siya makarecover dito. So diniligan ko rin to siya. Baka sakaling, ayun nga, mag-produce siya ng bagong dahon. Tapos meron din ako ditong si macronata. Yung dahon niya guys, kumukulay na siya. Ayan di ba naging pula na yung dahon niya sa gilid. So para silang magkamuka ng kulay ni golden glow, ayan. So ito lang si macronata ay malapad yung dahon i-compare dito kay golden glow. Pero yung kulay nila sa ilalim tingnan ninyo. Ayan, 'di ba? Magkakulay sila. So, ang ni macronata ay mas magkamukha sila ni peach pride. Ayan, yung aking macronata dito sa ilalim. At ito naman yung aking suyon. Gusto ko siyang alisin dyan, i-transfer sa ibang pot kasi may paggamitan ako sa pot na yan. At ito naman yung aking, si Takasago noong kinayan, mayroon na siyang gardening soil sa ibabaw. So, wala na akong hinalong iba. So, yung gardening soil na ginamit ko ay mayroon siyang akadama at kanuma. Ayan. So, i-check natin kung ano yung hitsura ng ugat niya. Ayan. Biglang humaba yung kanyang ugat, guys. So, medyo minoise ko rin yung lupa nito pagkatapos ko siyang lagyan ng bagong lupa sa ibabaw. At ito naman yung aking violet cashmere na ionium. Ang ganda ng kulay, di ba? Ang ganda ng niya guys, Yung forma ng dahon talaga niya guys, parang nag-curl-curl. Tapos ito naman ay inikot ko na naman to ulit nung nagdilig ako dito. Kasi dito lang banda yung nagpi-pink, ayan, 'di ba? Dito banda yung pinky-pinky talaga, sobrang grabe. Ang ganda ng kulay niya. Pero dito sa harap, ayan. Ito yung hinarap ko na naman ulit, ayan. Nagiging green. So depende lang talaga kung saan nakaharap, yun yung sobrang makulay. Ayan. Tapos ito naman yung aking Joy Starok. Nasira din to nung summer at ngayon meron na siyang bagong mga baby. Ayan, di ba maganda yung kulay niya? Ayan yung mga babies niya. Ayan, may mga nagsulputan ng bagong baby sa stem. Basta hindi lang masira yung stem ay okay lang yan. Magkakaroon siya ulit ng bagong baby.
At ito naman yung aking gulom, nagiging orange na siya ngayon, hindi na siya katulad nung dati na as in pulang-pula. Yan, nagiging orange siya. So diniligan ko rin to siya at ngayon ang dahon niya medyo tumaba ng konti. At ito naman ay papula ng papula. I-compare nung dati, yung dati kasi sa gilid lang ng dahon niya ang pula. Ngayon talaga ay pati yung likod ng dahon niya pumupula na rin. Ayan, ibang-iba na talaga yung kulay niya ngayon. Tapos meron ako ditong isa na may variegation sa dahon. Nandito siya sa ilalim. Tinago ko siya dito guys kasi ito lang yung nag-iisa. Para pa rin siyang, kamukha pa rin sila ni jade plant. Kaya lang ito siya ay mayroon lang siyang variegation. May puti lang siya sa dahon. At nagpipink din to siya guys kapag talaga tutok na tutok sa araw. Nagpipink din to siya. Kaya lang hindi ko siya nilagay sa harapan baka kasi masira. At yung aking sun cap dito na ionium, ayan, nasira din to siya nung summer. Pero ngayon, ayan, nagkaroon na siya ng bagong dahon. Laki ng palaki yung kanyang rosette. At ito naman yung aking lemonade, ayan, medyo bumuka na siya ngayon. Mula nung diniligan ko, medyo bumuka na siya ng konti. I-compare nung dati na saradong-sarado talaga siya. At ito, ayan, yung isa kong gulom dito. Papayat ng papayat yung kanyang dahon. At ito naman yung aking burostil. Diba, nagiging dilaw na siya. At nagpipink dito sa bandang baba. Ito, pink na pink. Yan. Sana lahat magiging pink. Yan. Diba, ang ganda ng dahon niya, nagpipink. I-compare dito sa mga bagong labas na babies. Ayan, yung bagong labas na mga babies. Diba? Ibang-iba yung kulay nila. Diba? Ayan. So, yun lang guys, ang ating video for today. Thank you so much for watching. At huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. At thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!